Breaking news mga kababayan. Nako po, ngarag na ngarag ang mga congressman mga kababayan. Sila De Lima Luistro umiiyak na dahil dito konstitusyon ang masusunod. Ayan po, Supreme Court talagang pinapakilos na po para silipin ang impeachment process ng Congress versus Sara Duterte. Di ba mga kababayan, binasura na ito. Kaya ngayon mga kababayan ko, nako po, grabe. Ang daming mga abogado na sumasali na rin po kay Atty. Torion para mag-file po ng petition dito sa TRO. Kaya kinakalampag po ang Korte Suprema ngayon na talagang silipin ito dahil labag ito sa batas itong ginagawa nilang panggigipit kay Sara Duterte. Ito po mga kababayan, magugulat kayo. Sumugod pa ang mga grupo ng mga abogado dito. To check whether there are abuses committed in the conduct of their sole exercise to impeach an impeachable officer. So we only plead and humbly beg for application of constitutional fairness and due process to be accorded not only to our beloved Vice President Inday Sara Duterte, but also to each and every individual who are or who is being subjected to any abuses of the government. Attorney, bakit po ninyo piniling mag-file ng sarili petition ng intervention? Simpleng suporta na lamang po sa existing petition na pinalo nila Attorney Token at sa kanila Attorney Topacio. Yeah, thank you ma'am sa question. No? As you have listened, as you have heard kanina, no, we came from different walks of life. So meron dito nasa civic movement, meron dito former government official, meron dito elected officers, and kami kasi officers of the court. And I can only speak as an officer of the court, and the reason why we decided to intervene because we have three reasons, and I think they are clearly stated naman sa motion, but for the sake of answering your question, no? So first, we seek to join sa ongoing high-stake case involving the Vice President and the House of Representatives, because the issue deeply concerns us, not only because this is a political issue, but rather it is more of a legal, political, and constitutional. So from there, so I think as a citizen also, I have a direct and substantial interest to intervene, because pag pinabayaan po natin ito, imagine that wala tayong interest sa current proceedings na nangyayari. What will happen sa constitutional design na meron tayo? What will happen sa constitutional framework na inihain ng mga framers of the Constitution? So it will be a total chaos by the government officers themselves. That is why we deemed it proper to intervene to express our deep concern regarding this ongoing grave abuse of power and exercise of arbitrary arbitrary exercise of powers. Kita nyo mga kababayan, ang gagaling. Di kalibring mga abogado ito mga kababayan ko. Supreme Court, pinapakilos para sa silipin ng impeachment process ng Kongreso na kangaroo court. Anong sinasabi ng mga tao? Naku po, galit na mga kababayan ko. Bravo! Labanan nito ng katotohanan, hindi magtatagumpay ang kasamaan. Kitang-kita naman talaga ang motibo ng impeachment para siraan si Sara Duterte. Nasa Diyos pa rin ang tunay na hatol sa labanang ito. Wow, coming soon, may President Sara. God save the Philippines. God save the Philippines. Tama yan, para magkaalamanan na ang haba ng investigasyon, nakakasawa na. Talagang kangaroo court ang Kongreso. De Lima. Nako, kinakabahan na po ito. Attorney, kung hindi po kayo papayagan na halimbawa mag-intervene ng Supreme Court, ano po kaya ang mangyayari sa inyong petition in intervention? Mawawala po ba kaya? Mawawala po ba kaya? O ano ba yung remedy nito po? Halimbawa. Actually, ma'am, no, to be honest, it is our humble
prayer that our motion be admitted. But this is up to the Honorable Supreme Court whether or not they will admit. Because that is why sa motion namin, we plead. Because under the rules, if meron naman kaming direct and substantial interest sa outcome ng case, we can intervene. But this is not actually a right or a guarantee for us to be given the right to do so. So our prayer is for the Supreme Court to admit. But if they choose not to, we respect naman the decision of the Honorable Supreme Court, as we should all do. Sorry. Ma'am, to correct lang no, kanina sa question nyo, yung motion to intervene with attached petition was filed April 8, not yesterday. Yeah, sorry for the Yung, April 8. yung isa po, kahapon. Sabay. Sabay po. Yes, Yung because, dalawa. yes. Okay. Noted po. Last na lang po from my end po. Paki-clarify na lang po. Paano niyo po masasagot ang argumento ng impeachment ay kapangyarihan ng Kongreso at hindi dapat pakialaman ng Korte Suprema? Thank you po. I think, ma'am, no, a lot of us here, we have different opinions. That's why allow me first to give my humble opinion, and then I believe they also have their own. Para mas maganda, mas holistic yung dating natin. Ako, I can only speak as an officer of the court. Well, we recognize and we respect. Our utmost respect is to the House of Representatives to exercise the power to initiate impeachment proceedings. But that is not read purely as the Constitution states. We have to understand na every exercise of power, every conduct of proceedings by the executive and by the legislative must always be confined within the constitutional limits. At pag sinabi natin constitutional limits, we cannot set aside the very basic and fundamental principle of procedural and substantive due process. So we do not argue whether or not the House of Representatives, through its House on Justice Committee, can exercise the impeachment power. Yes, they have, but we want to make sure through this intervention and through the filing of the main petition na the Supreme Court should come in as referee. They should come. Ayan mga kababayan ko, ang Supreme Court o Korte Suprema ay magiging referee na dito. Tila binakbakan ng Kongreso, mga kababayan, sinupalpal na eh. Anong ginagawa nyo? Ba't kayo impeachment dyan? Diba mga kababayan ko? Puro kayo ganito, ganyan. Konstitusyon ang masusunod, hindi mga Kongreso. Alam naman natin ang motibo ng mga ito, mga kababayan ko, matagal na tinatrabaho na si Sara Duterte para mawala bilang Vice Presidente. Gusto nilang tibagin. Kaso mga kababayan, hindi pwede. Labag ito sa konstitusyon. At isa pa talagang malakas na maging presidente ito. Kaya tignan nyo itong mga sangkaterbang mga abogado, kinakalampag ngayon ang Korte Suprema para maging referee na. Kasi nakikita na ang Kongreso ay talagang nilalabag na ang batas, mga kababayan. Maski itong si De Lima, hindi sinusunod ang sinasabi ng Korte Suprema. Kaya tignan nyo mga kababayan, itong mga abogadong ito talagang pabor na pabor sila sa ginagawa ng Korte Suprema ngayon. Na talagang sila din magfa-file na rin ng TRO. Naku po. Come in as referee to check whether there are abuses committed in the conduct of their sole exercise to impeach an impeachable officer. So I think I have to handle this microphone also to one of the panelists. Yeah, thank you, Attorney. Can I just express my thoughts also? Remember that Congress is composed of two houses, the lower house and the Senate. It is true that the lower house is entitled to initiate the impeachment process. But what they do now is, instead of just limiting themselves under the Constitution, as mandated by the Constitution, to examine and evaluate the evidence attached to the complaint, they usurp
quote-unquote, the function of the Senate, which is the sole, has the sole power to investigate or to stand as an impeachment court. What we want is that kung mayroon ng sufficiency of form and substance sa lower house, iakyat na nila sa Senate. Ang ginagawa nila ngayon, nag-fishing expedition sila dahil alam nila kulang yung mga yung mga evidence attached to the complaint. O, kita nyo mga kababayan, kulang na kulang ang kanilang attach sa complaint dito. So ngayon mga kababayan, si Terry Ridon nagngangaw-ngaw. Tignan nyo po mga kababayan ang sinasabi niya dito. Sabi ni Terry Ridon mga kababayan, ang sabi ni Terry Ridon, galit na galit dito eh. O sabi ni Luis Tro, eto po, Luis Tro, nag-aalala sa posibleng epekto sa mga Pilipino ng pagdulog ni BP Sara sa Supreme Court sa issue ng impeachment sa Kamara. Anong sinasabi ng mga tao? Ito po, mga kababayan. Are you scared of Inday? Nako po, takot ka ba? Takot na takot kay Inday? Sabi ni De La Cruz dyan. Esther Bocado, Coresis, mag-alala ka talaga kasi tama ang ginagawa ni BP Sara. Abogado ka pa naman pero palyo-palyo or paldo-paldo ka sa maleta. Kaya tahimik lang palagi, di kasi siya guilty. O tignan, hindi kasi guilty si Sara. Hala, lawyer na Ba't ayaw niyong sundin ang konstitusyon, sabi ni Luisito. Kabahan na kayo, sabi ni Noril Castillo. Kabadong kabado. Takot na kasi si Luis Tro, Yari, De Lima, Trillanes, Terry Ridon, halaka. Si Inday pa may kasalanan sa mini trial nyo, halaka. Huwag mo idamay kami, solohin nyo lang. Kaya karapatan ni BP Sara na ipagtanggol ang kanyang sarili sa ginagawa nyo, sabi ni Bermar Cabanang. Lawyer talaga, kailan pa naging masama ang dumulog sa Korte Suprema? Kita nyo? Pati pagdulog ni Sara Duterte sa Korte Suprema, kasalanan na. Alangan namang hindi umaksyon si Sara sa ginagawa nyo. Puro kayo impeachment. Sa dami ng problema ng bansa, puro kayo impeachment. Flood control, ayaw nyong imbestigahan. Yung mali-malita, ayaw nyong imbestigahan. Yung krisis sa langis, ayaw nyong bigyan ng solusyon. Di ba mga kababayan ko? O ngayon, iyak kayo. Si Sara, nasa Korte Suprema na. Sabog-sabog kayo ngayon kasi nga takot na takot kayo maging presidente ito. Ayaw nyo pang igalang ang Korte Suprema. Sinabi na nga tama na yan. Makukulit pa kayo. Si De Lima na imbierna. Imbierna sa Korte Suprema. Tila pang babastos ito. Sabi nga ng abogado na si Attorney Luna yata ito. Basta abogado ito. Baka i-contempt si De Lima dito kasi ayaw niyang igalang ang konstitusyon. Binabastos niyang Korte Suprema. Di ba mga kababayan ko? Tignan nyo si Lacson. Ayaw nang mag-imbestiga sa Blue Ribbon Committee. Yung kay Chavez Singson ayaw na. Kinansela. Ano ba dapat, Lacson? Kaya binira ni Marcoleta ito. Mga kababayan ko. For transparency, for a better democracy. Naku po mga kababayan. Kaliwat kanan na naman ang mga rally ngayon. Na sana tanggalin ang value-added tax ng gasolina para kahit papaano maibsan ang hirap na dinaranas natin ngayon. Kasi si Lacson ayaw 320 billion daw ang mawawala sa kaban ng bayan. Naku, sabi naman ng abogado, binanatan si Lacson. Naku, Lacson, kahit hindi tanggalin yan, talagang mawawala sa inyo yan. Ibubulsa nyo yan.
Kasi naman alam ng Caracas sa mga ito kaya ayaw nilang tanggalin ang value added tax. Kasi nga, mawawalan sila ng ganansya. Yari. For transparency, for a better democracy. Ito si The Wonders Philippines, mga kababayan. Salamat po. I-like, i-share po at subscribe. Mabuhay kayong lahat. Mabuhay tayong mga Pilipino na ipinaglalaban ng karapatan, ng katwiran at ng batas. Okay po. Salamat po.